Magandang araw po, Doc Willie, Doc Lisa. Maganda itong topic natin, ha? Extra po live ko ngayon. 9 senyales na merong seryosong sakit. Medyo ibang topic natin ngayon, ha? 9 warning signs ng serious na sakit. Ibig sabihin, alam nyo, ang sakit minsan biglaan, eh. Di ba? Wala nakaka-expect. Hindi po to pananakot na video. Gusto natin laging handa. Katulad ng stroke. Diba? Stroke, bigla na lang eh. Kaya nga po tinawag na stroke. Ang ibig sabihin ng stroke, bigla. Diba? So, pag meron tayo nitong 9 signs o sintomas, dapat ready po tayo. Alamin natin na. Number 1, biglang masakit o mabigat ang dibdib. Yan. Basta mabigat ang dibdib, may tumawag sa akin, Dok, masakit dibdib ko. Hindi ko binabaliwala. Yan, bilang cardiologist. Paano ko kayo mabibigyan ng payo? Titignan natin kung yung masakit ang dibdib, high risk ba siya o low risk. Pag high risk, ibig sabihin, stressful ang trabaho niya. Okay? Baka lalaki, edad 40, lalo na kung 50 pataas. Tapos may mga high blood, may diabetes, may katabaan, tapos mabigat ang dibdib. Sabihin niya, pag umakyat ako ng 2 palapag, napapagod. Masakit dito, magdududa na ako, baka may bara na sa puso yan, 2, 3, 4 na bara. So, nasa high risk ba yung pasyente? Pero kung sasabihin nung isang tao na mabigat dibdib niya, pero babae naman siya, 25 years old, wala naman, estudyante lang, tingin ko baka stress lang yon, hindi natin papansinin yon. Isa pa, tatanong ko sa inyo, nasaan yung masakit sa dibdib? Turo nyo. Diba, yan ang trick ko eh. O, turo nyo ngayon. Kahit di ko kayo nakikita. O, pag naturo nyo, dito ba, dito. O, lahat na nakaturo, malamang hindi yan sakit sa puso. Kasi naturo mo eh. Ang sakit sa puso, ganito arte nila eh. Parang nandito, Dok. Oh. Hindi ko, wala eh. Wala akong maturo. Paano nasa loob yun eh? Hindi mo talaga matuturo siya. Kaya normally, medyo banda rito yun sa may gitna eh. Sa may gitna ang masakit. Banda rito. Okay? Pag sa kanan, ibang usapan pag kanan ba? Kaliwa eh. Number 3, masakit ang tiyan. Okay? Masakit ang tiyan. May mga masakit ang tiyan na hindi naman serious. Let's say, na-impatcho ka, mabilis kumain, o may acid, yung GERD, di ba? Alam naman natin yan. Minsan may ulcer. Hindi naman ganun kadelikado. Magagamot natin yan. Pero merong masakit na tiyan na dito sa may gitna, pupunta sa may kanan. O sa mga kabataan, 20, 30 years old, lumilipat dito sa kanan. Appendicitis yun, di ba? Ingat tayo. Meron naman masakit ang tiyan na parang masakit lang, laging busog, mild ang pain. Yun, binabantayan ko rin. Kasi minsan, colon cancer. Di ba? Kasi yung abdomen, sabi nga ng isang gastroenterologist, the abdomen is a temple of surprise. Ang daming organ dyan eh. Hindi mo alam ano may... Kung dito sa may kanan, bandang taas, right upper, gallbladder yan. Pwedeng liver cancer, gallbladder stone, yan ang mga binabantayan natin. So, depende sa location sa tiyan. Meron akong mga videos yan. Number 3, warning sign na delikado ha. Biglang namayat. O, namayat ka ng 10 pounds, 20 pounds, na wala ka naman, hindi ka naman nagtijeta. Kaya pa nakita mo yung kaibigan mo, uy, namayat ka ngayon, ano nangyari sa'yo? May sakit ka na ba? Bakit ka na mamayat? Diba? Hindi, okay lang ako. Pero tignan mo yung picture niya dati. Picture ngayon, biglang namayat. Diba? Lalo na sa may edad. Ang iisipin na ganun ng doktor, may nakatagong cancer. May hidden cancer, baka liver cancer, pancreatic cancer, colon cancer. Actually, yung tatay ko, ganun din eh. O, tatay ko, namamayat eh. Pero hindi namin makita, araw-araw namin siya nakakasama eh. Pero ngayon, tinitingnan ko yung picture, bago na-diagnose yung tatay ko na liver cancer, namayat na pala. Kala ko, ay, nagje-jeta siya, okay, jeta, pero ito, nagumaganon eh. Na ano siya, kahit malaki ang tiyan, tingnan nyo, basta namayat, hindi magandang sign. Lalo na kung smoker siya, ha? Huwag nyo baliwalain yung pagpapapayat. Number 4, super pagod. Parang pagod lagi, walang lakas, di ba? Parang, oh, ba't ka pagod na pagod, di ba? Maraming dahilan yung pagod.
baka mahina ang puso, mahina yung makina. May heart failure, o delikado rin yon. Baka may kidney failure. Or baka diabetes, ang taas ng pala ng sugar. Kaya laging uhaw, laging pagod. Or baka may cancer, di ba? Fatigue, namamayat bigla, anemic, possible cancer. Kasi yung cancer, minsan dahan-dahan lang siya, hindi mo mamamalayan, pero kinakain niya yung nutrition natin, di ba? O, tayo dapat kumakain nung kinain natin, yung cancer cell, parang alien yan, kinukuha niya, lumalaki siya ng lumalaki. Galit tayo sa ganyan. Kaya iwas na sa matataba, puro prutas at gulay na lang, ha. Number 5, hirap huminga. Pag hirap huminga, alam mo, hindi namin binabaliwala yung difficulty breathing, Kung bata ka lang, teenager ka lang, hirap ka huminga, siguro stress, iniwan ng boyfriend, ayan, takot, o anxious. Pero yung mga medyo may edad na, pwedeng hika, pwedeng emphysema, kung smoker, COPD, di ba? Pwedeng pulmonya. O, pulmonya, hirap huminga. Ako, pag may COVID, hirap huminga, ayaw na natin yan. Pulmonya. Pwedeng low blood, anemic, kulang ka sa dugo, kaya hirap ka rin, mabilis ka mapagod. Pwedeng heart failure, o mahina yung puso, hirap din huminga. At ito po isang medyo rare, yung pulmonary embolism. Ito, nakakatakot itong pulmonary embolism. Pulmonary embolism, may dugo na muo dito sa binti natin. Sa binti natin, baka malaki yung mga varicose, lagi nakaupo. Usually, mga nakaupo lagi, matataba, o bagong opera, lagi nakahiga. Tapos, pag namuo yung dugo, aakyat yan, O, pag na-dislodge, akyat, magbabara sa lungs. Pag nagbara sa lungs, kulang ang oxygen, namamatay yung part. Pulmonary embolism. Ayan, yan ang madalas kinamamatay ng yung biglaan. Okay? May ganon. Kaya, lakad-lakad. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Di ba yung natip ko? Galaw-galaw para hindi pumanaw. Huwag laging nakaupo. Habang nakikinig kay Doc, galaw-galaw. Di ba? Cancer, gulay. Gulay, pampahaba ng buhay. Ha? Alam na natin yan. Number 6, manas. Manas na manas. Hindi yung konting manas, ha? Yung makakapal na manas hanggang binti, ang bigat-bigat ng paa. Yung mga may edad, kahit yung nanay ko nung nabubuhay, takot sila lahat sa manas. Kasi alam na matatanda, oras na nagmanas na, delikado na, malapit na, tagilid na. Alam na nila yun, Bakit ba nagmamanas? Yung konting manas ng mga tindera sa SM, di ba? Yung mga security guard, okay lang nakatayo kami, konting manas. Pero yung manas na manas, pwedeng mahina ang puso, heart failure. Pwedeng kidney failure bago mag-dialysis, di ba? Bago mag-dialysis, manas na. Hindi na kasi makaihi, kaya nagmamanas. Pwedeng liver failure, kidney, heart, o liver. Pero madalas kidney o heart, Yan ang dahilan kaya nagmamanas. Leg swelling. Number 7, ito, napakahalaga. Yan, makinig kayo. Pwede kayo magtanggal ng t-shirt mamaya. O ba't kayo magtatanggal? May bukol sa katawan. May bukol. Basta tingnan nyo yung balat. Sa balat, kita nyo na Sa balat ng tao, kita nyo na ano yung laman sa loob. Ano ibig ko sabihin? Kung mga may cancer, may liver problem, kita nyo lumalabas sa balat yan. May lumalabas na mga spider angioma, sugat-sugat, pula-pula. Kung may mga nunal, nunal na lumalaki, more than 6 mm. Nunal na dati maliit, ba't palaki ng palaki? O, basta mas malaki sa dulo ng ballpen, mas malaki dito. Yan. Mas malaki ba dito ang nunal ninyo? Mas malaki pa dito? 6 mm to Pag mas malaki dito sa dulo, sa gitna, papacheck nyo. Okay? Hindi po maganda yon. Pag iba ang kulay, may itim, may brown, ayaw natin yon. Pag hindi ang hugis ay parang jagged, parang zigzag, hindi maganda yon. Melanoma yon. Yung melanoma, itim na itim yun. In a few months, namamatay yung tao sa melanoma. Grabe kumalat yung melanoma. Maitim. Kaya minsan,
Tanggal kayo ng baro, kayo lang mag-isa, tingnan nyo yung salamin, sa likod, tingnan nyo. Baka may nakatagong nunal na lumalaki, skin cancer. Lalo na kung nagpapaaraw kayo. Bukod sa number 7 na tingnan nyo yung balat, Doc Lisa, bukod dyan, tingnan nyo rin yung bukol. Diba? Kita nyo rin sa balat. Hindi, sila kausap ko, Lisa. Oh. Pwede ka dito, dito si Doc Lisa. Bukol, di ba? Nasa balat din yan. Bukol, masyadong malalaking kulani dito. O yan, hawakan nyo. Pag merong ganyang kalalaki na matitigas, pwedeng may infection sa ipin, pwedeng may tuberculosis dati, pwedeng may infection, or pwedeng lymphoma. May mga lymphoma na kulani sa kilikili, kulani dito, di ba? Pag may bukol dito, malaki, pwedeng goiter or pwedeng thyroid cancer. Thyroid cancer, medyo okay. Ba't sinabi ni Doc okay? Kung tayo ay mamalasin at may darating ng cancer, isagot nyo na lang thyroid cancer, ang pinakamagandang cancer. Kasi nabubuhay yung taong may thyroid cancer. Kasi mabagal siyang kumalat. Siguro kahit 1 year, 2 years, ang bagal-bagal niya kumalat, mapapa-check up mo pa, mapapa-opera mo pa, mabubuhay ka ng normal. Thyroid cancer. Kahit prostate cancer, medyo tagal-tagal konti. Pero pag kumalat yung prostate na yan, sa buto lumalabas. Alam nyo, life is short. Alam ko yan, doktor ako, internist, cardiologist. Ang dami nang nabubuhay, namamatay. Alam ko yan, mga heart attack. Kaya ako talaga, kung tulong-tulong, yan lang talaga. Yan po talaga ending ng tao. Nakikita ko. Sabi ko nga sa mga sortie, isang tingin ko pa lang sa inyo, alam ko na anong mangyayari. Alam ko na kung mahaba buhay, maikli buhay, magkakasakit, may diabetes. Usually, kita na namin. Kita na namin. Pag mataba, diabetic yan, di ba? Malaki tiyan. Di ba? High blood, kitang-kita mo yung itsura ng high blood, So, bukol dito, ha? Pag may bukol, pa-opera nyo na. Dami ko nakikita sa probinsya, laki-laki ng mga bukol. Ayaw pa-opera. Meron din bukol dito, malaki, ha? Pag dito ang bukol, salivary gland. Pwedeng laway yan na naimbak. Ang dami ko rin nakikita sa probinsya, dito bukol. Bibigyan ko na lang ng pera, sabihin ko, try mo na pa-opera yan. Di ba? So, dito, salivary dito. Isa pa, sa babae, bukol sa breast. Kapain nyo yung suso nyo, kailangan po talaga. Breast cancer, 10% sa Pilipinas. Tayo highest na breast cancer in Asia. Yan, grabe. Hindi nyo naintindihan yung numbers. Tayo pinakamaraming breast cancer sa buong Asia. So, meron tayong kinakain na bulok. Meron tayong nai-import na sira. Baka may, hindi ko alam, bird flu, swine flu, lahat na ng mga chemical. Pilipino, taas sa breast cancer. Dapat food safety, napakahalaga. Bawasan nyo na rin toyo, asin, di ba? Actually, ayaw rin natin masyadong maalat. May nagsasabi, baka pag sobra alat, ma-trigger yung mga cancer cells. So, any bukol sa breast, lalo na yung kulani sa kilikili, connected dyan sa breast, pa-opera na agad. Pa-opera nyo na. Stage 1, stage 2, pa-opera na. May nakikita ako, ganito nakalaki yung bukol sa dede. Tapos, di ba? Ganito nakalaki, tapos nagsusugat-sugat na. Kawawa naman. Hinahayaan na lang. Hirap po yun. Pag stage 3, stage 4, hindi na natin. So, yan any changes sa balat, any bukol-bukol, kahit bukol sa hita, may mga sarcoma dyan, o bukol sa tiyan, hindi po maganda yan. Number 8, 9 warning signs. Kahit anong pagdurugo, number 8, any bleeding, you have to consider it seriously. Dugo, diba? Tingnan natin, dugo sa ilong. Minsan, mainit, nangungulangot, natusok, pwede lang yon, okay lang yon. Pero yung laging dumudugo ang ilong, baka nasopharyngeal cancer. Merong nasal cancer yan. Mga edad 40, 50, 60. Usually sa Asian. Mga Chinoy, marami nagkaka-nasal cancer.
Pagdurugo sa plema, pag-ubo. Pag-ubo, may plema, may dugo. Pwedeng tuberculosis, pero pwedeng lung cancer. Di ba? Alam niyo yan, lung cancer. Pero late na yon kung lung cancer, kung dugo. Diba? Dugo sa pagdumi. Pagdumi, may dugo. Pwedeng almoranas lang, may konting dugo. Pag punas mo sa tissue, pwedeng may dugo, baka almoranas. Or pwedeng colon cancer. Maraming colon cancer sa Pilipinas. Sa lalaki, parang number 2 killer. Number 2, number 3, colon cancer. Sampa, sa puwerta ng babae, nako. Puwerta ng babae, may pagdurugo. Hindi po maganda yan. Puwerta ng babae, pag nagtalik, may dugo, tapos may amoy-amoy konti, possible cervical cancer. Yung talagang mabaho, parang nabubulok. Minsan gano'n, cervical cancer, stage 3, stage 4. Marami ako nakikitang ganyan. Pag sinilip ng mga OB, makita may mga, may mga bukol na. Cervical cancer, common sa kababaihan yan. So, breast cancer, cervical cancer. So, kailangan papacheck. Hindi naman lahat cancer. Baka mamaya meron lang kayo fungal infection, pwedeng ganun lang, may bacteria lang. Pero kailangan i-check natin. Maraming may cervical cancer. Alam niyo yan. Maaga, tanggalin agad. Basta yung cancer, tanggal agad. Pag nasa dede, tanggal agad yung bukol. O minsan tinatanggal yung dede. Pag dito, tanggal agad. Pag dito, sa salivary, tanggal agad. Pag sa matres, tanggal agad. Minsan may chemo, may radiation. Bahala na yung doktor mo. Pero usually, tanggal agad tayo. Sa kidney, may kidney cancer din. Sa ihi na may dugo, pa-urinalysis may dugo, parang pink konti, kidney cancer yon. Or pwede rin kidney stone. Okay? Sisigurado lang tayo kasi itong mga serious symptoms to. Number 9, last na serious, syempre yung biglang nanghina. Ang hina ang kamay, biglang nangiwi, yan ang kinakatakot natin lahat. No? Biglang nangiwi, nanghina, stroke na yan. Kung na-stroke tayo, wala nang Facebook Live. Ayun na. Tapos na. Hirap ang stroke. Nanay ko na-stroke eh. Kasi pa na-stroke, magre-rehab ka pa. O paano tayo hindi ma-stroke? Diba? Yung biglang hina. Biglang manhid. O yung mga manhid-manhid minsan sa puwet, dito sa balakang. Minsan, small stroke yon. May pasyente ako dati ngayon. Sabi niya, ba't dito sa puwet ko laging manhid? O baka sa wallet lang, wallet. Pag CT scan, may mga stroke na maliliit. Para hindi ma-stroke, gamutin ng high blood. High blood, nakaka-stroke. Gamutin ng diabetes. Diabetes, nakaka-stroke. Diba? O, taas ang pressure, taas ang blood sugar, yan na nakaka-stroke. Tsaka, syempre, mga matatabang pagkain, sigarilyo, alak, tanggal. Sigarilyo, alak, kalimutan nyo na. Okay? So, ito yung 9 warning signs ng seryosong sakit. Pag meron kayo nitong 9, kailangan magpapacheck up tayo sa doktor. Wala tayong choice. Kasi mas maaga, mas maagapan. Ito yung gustong-gusto kong topic eh. Dito tayo makakaligtas ng buhay. Pag nahuli mo siya ng maaga. Hayaan nyo, sa ibang araw, lilibre natin yung gamot sa high blood, libre gamot sa diabetes, libre check-up, di ba? Kailangan mo ultrasound para malaman, magkano ba ultrasound? CT scan, kailangan libre. Pag wala tayong libre, wala eh. Colonoscopy, libre, mga silip, libre. Sasabihin ng kababayan natin, wala akong pera, bahala na lang eh. Kaya maikli ang buhay ng Pilipino. Diba? We only live 70 years old. Hanggang dito average. Lalo na kung mahirap ka. Ibang bansa, mas mayaman. Okay, maraming salamat po. Sana nakatulong itong video po sa inyo. Okay? Pag may bukol sa puwerta, delikado, kailangan pa check talaga. Bukol, tatanggalin po. Pwedeng mayoma. Pwedeng mayoma lang. Walang makakasabi pero minsan kasi sa buhay natin ngayon, tsaka sa pagkain, sa stress, lalo na ngayong pandemic, di ba? Walang nakapa-check up. 2 taon, wala tayong check up lahat, di ba? 2 years. Kaya ang dami namatay. Ang dami namatay noong 2021. Wala pang libre. Kaya nga po eh. So, good luck po. Share nyo to. Sana makatulong tong video po sa inyo. God bless po.